bagong Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee ng Senado. Pinangangalandakan ng kanilang mga taga-suporta o yung mas kilalang Duterte supporters na yan daw ang maglalabas ng katotohanan. Talaga? Di kailangan natin. Kung talagang katotohanan ang ilalabas nila, abay pabor tayo dyan. Base sa totoong ebidensya. Pero kung gantihan lang, paninira lang, puro pag-aakusa, verbal at walang dokumento at walang iba pa, hindi yan katotohanan. Okay? Ulitin ko, kung talagang katotohanan ang kaya nilang ilabas, suportahan natin. Dahil dapat lahat managot, kahit sino, tungkol sa korupsyon sa flood control scam. Pero kung ito ay ang dating ay parang paghihigante, galit lang, magdadamay kung sino-sino, magpuproduce lang na kung sino-sinong testigo, para lang sirain ang gobyerno, sirain ang hindi nila kaalyado, ayan po ay hindi maganda. Hindi yan in aid of legislation. Kasi ganito po yan Marami ng nakasuhan, maraming under investigation. Hindi na pwedeng mawala yun. Kung gusto nilang dagdagan, base sa ebidensya, okay. Pero kung yung mga may kaso o under investigation sa Office of the Ombudsman or nasa Sandigang Bayan, tapos papalabasin nila, malinis, walang problema. At magpuproduce sila ng mga bagong pangalan, bagong mukha, na di umano'y merong kinalaman. Katanggap-tanggap kaya yon? Medyo malabo, hindi ba? Ngayon, ulitin ko, kung yung mga dating merong kaso at kakasuhan sa flood control, plunder, malversation, graft corruption, huwag nilang galawin. Tapos kung meron silang ebidensya, madagdagan pa ng ibang mga pangalan, okay na okay yun. Basta may ebidensya. Yun ang kailangan. Para kapanipaniwala ang magiging galaw ng Blue Ribbon Committee o ng Subcommittee na gusto nila malawak na investigasyon at malawak ang papanagutin base sa ebidensya. Yun. Pero kung maghuhugas kamay, magtatakipan lang, magmamagaling, maninira lang, hindi yan in aid of legislation. Yan ay parang destabilization. Baka lalong hindi maniwala at hindi talaga kapanipaniwala kung kanilang pagtatakpan yung may mga kaso na at under investigation pa. Nasabi nga ng ombudsman, malapit ng mahinog ang ebidensya doon sa iba. Yung iba naman, hinog na. Kaya nga kinasuhan na ng plunder at saka korupsyon yung isang senador, si Jinggoy Estrada. Susunod yung iba pa. Ayun, di ba? So, kung talagang layunin ay katotohanan para sa katarungan ng pera ng bayan, suportahan ko yan at walang problema. Pero kung panlilito, panggugulo, at kung ano-ano man, hindi pwede yun. Kaya dahil dyan, ang inyong mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, YouTube and Facebook page, magbabantay tayo rito. Walang pwedeng magbawal sa atin. Hindi ako magpapa-apekto doon sa ilang grupo ng mga troll at mga namimersonal at nagbabanta. Wala yan. Basura sa akin yan. Okay? Ang katotohanan, basta may ebidensya, kahit sino, susuportahan ko yan. At dapat talaga silang kasuhan at ipakulong. Bawiin ang pera na posibleng pag-aari ng mga Pilipino. Pro o anti-Marcos o pro o anti-Duterte, lahat sila managot basta may ebidensya. Iyon ang kailangan. Kayong mga senador na membro ng Blue Ribbon Committee o Subcommittee, maging maingat din kayo. Kasi aabangan kayo kung ano inyong ginagawa at gagawin. Kung magiging bahagi kayo ng totoong paghahanap ng katotohanan, okay na okay yan. Pero kung bahagi naman kayo ng pagtatakip, paghihigante, dahil meron kayong galit, hindi yan okay. Sa totoo lang, sa mamamayang Pilipino. Di ba? Ganon ang dating yan. Di ba? So, sarili kong interpretation at opinion ito, ating mga ginagawa. Okay? Pera ng bayan, pahalagahan.
umaabuso dito, panagutin sa bayan sa tamang proseso, pagharap ng kaso, paglilitis sa korte, sandigang bayan. Kaya nga may sandigang bayan eh. Kaya nga mayroong ombudsman na sila hong magiging prosecutor ng gobyerno. Peoples of the Philippines, mamamayang Pilipino, ang complainant kapag pera ng bayan, bilyon-bilyon or trilyon. Kaya lalo na ngayon, ipinakita na po na wala talagang kinikilingan. Dating speaker, kamag-anak ng Pangulo, under investigation, matindi po ang kasong ipapay laban sa kanya, ayon sa ombudsman kay Martin Romualdez. Dating sekretary, malapit kay Pangulong Marcos kahit nung senador pa lang si Marcos Jr., si Sekretary Manny Bonoan, kinasuhan ng plunder at korupsyon. Yan ang pagpapatunay na kahit sino dapat managot. Ganun po yun. Mga undersecretary, director, or district engineer, kinasuhan na, kakasuhan pa yung iba. Yan. Dapat tuloy-tuloy yan. Taga-Kongreso, taga-Senado, o Executive Department, noon at ngayon, kasuhan pag may ebidensya. Huwag pagtatakpan ng mga nag-iimbestiga. Kasi yung investigasyon ng Senado, in aid of legislation lang. Wala silang authority mag-prosecute. Ang kanila, recommendatory lang. Mag-recommenda lang ng mga pwedeng kasuhan. Ang ombudsman ang magpapay ng kaso. Ang Blue Ribbon Committee o ang Senado, pagkatapos ng kanilang investigasyon, ang kanilang gagawin, magrekomenda before DOJ or Ombudsman kung sino ang posibleng lumabas sa batas at kasuhan. Yun lang yun. Hindi sila korte. Hindi sila magde-decide kung guilty or not guilty. In aid of legislation lang. Ganon po yun, for your information. Kaya pag lumabas sa komite, ang mga aligasyon, mga paratang, bintang o kung ano, yun ay bintang pa lang. Hindi pa yun pagpapatunay. Papatunayan pa yun pag dinala sa korte. Pagkatapos ng hearing, magre-recommenda kung ano dapat gawin. Hindi ibig sabihin pag nadinig natin sa public hearing, maniniwala na tayo. Guilty na kaagad. Hindi po. Walang authority ang Senado magsabi nun. Guilty or not guilty. For your information. Dalhin sa korte. Ang korte ang tamang lugar na magpapasya, magkakaroon ng trial, bibigyan ng due process ang kahit sino, akusado at saka complainant bago sila mag-decide. Yun po yun Huwag kayong padala sa init ng politika na pag binanggit sa hearing, guilty na. Pag tinuro na kung sino dyan, guilty na. Pag inakusahan, may pananagutan na. Hindi po ganon. Dokumento, dokumento, dokumento ang dapat pagbasihan. Please like and share. Subscribe and follow.